adlaw mga higala, gapananaw kamo karon sa talakayan sa PIA, dali kini kaninyo sa Philippine Information Agency 10. O karong adlaw kauban nato ang atong mga higala gikan diha sa Gender Advocates of Region 10. Atong kauban si Ma'am Rose Lacan-Lacan, Regional Director sa Parole and Probation Administration of Department of Justice, o siya pod ang presidente sa Gender Advocates of Region 10. Kauban usab nato karon si Ma'am Tess Superioridad Baluyos, ang Information Officer sa Department of Science and Technology o Vice President sa Gender Advocates of Region 10, naapod si Ma'am Olivia Teresa Tilahio, ang Psychologist sa Parole and Probation Administration, Department of Justice o Secretary sa Gender Advocates of Region 10, o si Ma'am Cheryl Macarangal as representative sa Philippine National Police, Cagayan de Oro City Police Office, o representative po nato diya siya sa Gender Advocates of Region 10. Maayong buntag kaninyo mga ma'am, o sa iyang opening statement atong paminawon si Ma'am Rose Lacan-Lacan. Maayong buntag sa tanan, maayong buntag Gender Advocates in Region 10. Gawa sa gi-introduce ni Ma'am Richie, doon na pa usap kami kauban, no, ang mga kauban nato nga mga Gender Advocates in Region 10. Tuwa dito nga bahin si Connie Asaniero, ang atong Social Manager, o Press Relation Officer di gikan siya sa NTC, no, National Telecommunications Commission. O niya po sa tapad niya ang atong Treasurer sa Gender Advocates in Region 10, si Ma'am Maribek Varias. Siya ang nagrepresent sa Environment Management Bureau sa Department of Environment and Natural Resources, DNR. Dinha po sa kilid ni Ma'am Maribek ang ato ang Assistant Treasurer sa Gender Advocates in Region 10, si Madam Susan Talampas, o siya nagrepresent sa DNR, Department of Environment and Natural Resources. So, maayong buntag sa tanan. Okay, karong bulan na, ang bulan sa Marso, mukha na ang i-declare nga National Women's Month, no? O karon ang tema nato, mao din no, kuwana ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Now, many reacted to the name Juana, pero usually mga kasino ang ginagawan kong Juan sa Pilipino, so ang feminine term is Juana. So, sometimes ang ubang mga agencies, medyo sila nag-react sa term nga Juana kay nganong gipunong dili Filipina. Well, mao ka na ang napili sa Philippine Commission on Women, no? So, Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Now, we would like to tell you about the brief background of why we are celebrating the National Women's Month, no? And then i-connect nato why we also celebrate the International Women's Day. Now, the observance of the International Women's Day was a result of the organizing activities of the women in the early 20th century, no? So, between 1909 and 1911, working women in the United States participated in organizing strike activities of the National Women's Trade Union League and other concerned groups, no? So, they were responding to low wages, which we also do na po na sa ato ang condition sa atong mga kagbabayin din sa atong nasod, no? Lack of protective legislation and the poor working conditions to which women workers were subjected during that time. So that was the root, no? The root of why
nag-celebrate tayo sa International Women's Day. So the demonstrations were an offshoot of the tragic March 25 Triangle Shirtwaist Factory fire which broke in New York City, which took the lives of more than 140 working girls, mostly Italian and Jewish immigrants. So the inhumane working conditions and other unfair labor practices leading up to the disaster were invoked during the observance of the International Women's Day. So, the Socialist Women's International also of Europe demanded that March 8 be declared the International Women's Day to recognize working women around the world. The celebration of the International Women's Day has since stimulated major historical events. So it also serves as an inspiration for the general strike which began the Russian Revolution in St. Petersburg in 1917 when 10,000 women textile workers demonstrated. So yan po ang pinanggalingan. So, here in the Philippines, when we celebrate the National Women's Day, it has a legal mandate. So, Proclamation number 224, series of 1988, declaring the first week of March each year as Women's Week, and March 8 as Women's Rights and International Peace Day. Also, Proclamation number 227, series of 1988, providing for the observance of the month of March as Women's Role in History Month, and lastly, Republic Act 6949, series of 1990, declaring March 8 of every year as National Women's Day. So, ito po ang pinanggalingan ng ating selebrasyon, no? So, may mga legal mandate po yan. Hindi lang tayo basta-basta nagselebra lang. Okay? So, ano po ang objectives ng celebration natin? Is to recognize women's resiliency, strength, and contribution to progress. And to discuss Philippine gains, gaps, and challenges in implementing the Beijing Platform for Action. So, as gender advocates in Region 10, we met sometime last January to plan out activities for the month. No? So, ito po yung napag-agrihan natin na activities natin for the month of March. The first is the hanging of streamers during the theme, Juana, ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. So, second is ito po yung presko natin na nangyayari po dito ngayon. And then, we also would like to embark on the logo making contest that will be from March 10 to 14. And we are inviting every interested body, to participate in our logo making contest. And for this, our coordinator for this activity is our Vice President for External Affairs, si Ma'am Tess Baloyos. And on March 30 to April 1, we will have the capacity building for God Focal Points. And we are inviting the God Focal Points of our agencies to participate in this seminar workshop, and that will be held at the House of Prayer, San Jose Seminary, Kamaman-an, Cagayan de Oro City. So, yan lang po ang mga activities natin for the month of March. Sa Gender Advocates of Region 10, o karon natong gihatag ang higayon sa atong mga higala sa prensa para sa ilang mga pangutana. Yes, Sir Jay. Yes, may votas na. Clarify na natin siya.
Kining tungkol sa lugong na making contest bitaw. Unsa na di difference nato unsay naka-focus ani na o unsay ato mga participant o asa ni Liel. Okay, mahimbulkan sa atong tanan at sa tanang mga kababayinan at usab mga kalalakihan. Happy Women's Month celebration. Kaning logo making contest na mugna ni siya tungod kay kung atong mahibaw-an kaning nga logo ato pa ning kuan katong GA Wings pa ni siya, Gender Advocates Women in Government Service. So nakuha na nato nga namanggod to sa mga reaction ngano nga women ra daw na sa government service nato ana man sad kalalakihan ang mga kababayinan di man sad kuan nga ang mga kababayinan mo partner man gyud sa kalalakihan. So nakita nato nga ana ay kinahanglan na otrohon nato ang atong logo nga naka-focus sa gender advocates kaya ang gender advocates dili na lamang gud sa mga kababayinan apil ang mga kalalakihan. Anyway, kaning logo making contest, ang atong plano ani niya i-open nato sa public. Oo. Apil mga kabataan eskwelahan atong ikuan ni siya. Ang atong first prize 1,005. Usa ra gyud pod ang winner ani niya. Walay consolation prizes. Anyway, ato ni siyang i-post sa kuan tanang social media, magpadala pud ta sa mga eskwelahan. Pwede pud mga out of school youth, encourage nato ang tanan, especially mga kababayinan. But apil pud ang mga professional. So, magsugod ta sa ato giingon March 10, by 14, March 14 na natay winner ani. Oo, and then ang mananaog siyempre maoy ang iyang trabaho mo ay mo-appear din sa logo sa tanang mga piece na kuno sa GA10. Pampalaw pa ang akong pagkakaon nato is halimbawa is public man siya. So maghimo ta og logo asa man nato ipasa dayon. Wala pa tayo nun nga natay sa ka-place nga dito ta maghimo. Sa man siya. Wala, ikuan na nato gamit itap nato ang social media ana niya and then magpadala pud ta sa kuan sa kanang mga eskwelahan. So kung ana sila i-post na ako Sir Jay, kung ana ang mechanics so mangud na dala karon, ako na lang ikuan i-inform nato ang kuan. You will know atong mga friends sa media. Kaya general pangutana alang sa gender advocates so ay tulo ka mga issues nga nag-una karon nga kinahanglan i-address sa grupo or even nationwide. Top 3 issues and concerns. At least klaro ang direction ba? Okay. I-refer ka na mo, sir, sa niya may ato ang psychologist din siya sa among opisina, but she has been very active in women's rights. So, ako kang i-refer sa among kauban sa Gender Advocates in Region 10, si Ma'am Olive Pilahi. Okay, sa imong pangutana, sir, ang pinakauna is women's abuse. Pagpangabuso sa atong mga kababaihan. Ikaduha mo ang trafficking na issue, of which sulod gihapon diha sa pagpangabuso nga ano. And finally, dili lang sa kababaihan, including ang ilang mga anak, no? Women's and their children. Kaning pornography. Nga naa na pud ta karoy ginahimo nga napanday na pud nga balaod bahin ni anak. So, in addition pala sa pornography, so ang cyber porn dito sa Cagayan de Oro City is number 4 po tayo sa the whole international, sa the whole Philippines sa number 4 tayo. Isa tayo sa top 4 Sa Cagayan de Oro. ang Cagayan de Oro City. Ang advocacy mo sa gender, tanaw na to, marang magsugod siya sa family, within the family. Do we have a present campaign on that, advocacy, focus on families, relationship between the husband and the wife and the kids, and even in the tasking in the home. Kaya marang naapatong, kini pang babae, kini pang lalaki, no? We observe that in most common families. Nabatay campaign.
Sa atong Module 1 sa atong Gender and Development, mao ka na ang gender sensitivity. Diha nato ginatakol ang mga gender rules sa matag usa, no? Sa kababainhan, sa kalalakian, and most especially, how does this rule affect in the family mismo? So, din nato gina-take up ang importansya sa conferencing sa family, including the children, their responsibilities, their rules, and unsa dayon ang mga expectations sa matag usa nga membro sa pamilya. So, kanang gender sensitivity nga training, matag usa sa ahensya nato sa gobyerno, ato na siya nga gaihatag. And in fact, ang atong mga nagkariya nga mga ahensya, nagatapod niya ang mga resources. And kaning atong activity nga last, kaning gender capacity building, isa ni siya nga atong tumong para matabangan ang matag usa nga ahensya nga makapacitate sila in conducting gender sensitivity training nga mahatag dili lang sa ilang mga ahensya kundi mapakanaog ngadto sa atong grassroots sa komunidad. Thank you. Dugang lang nako. Katong gisulti ni Ma'am Olive kaganina, capacity building sa mga GAD focal points. Ang mga government offices manggod, of which kami dinhi mga gender advocates for Region 10 are members, naman may mga individual nga gender advocates ng mga programs and projects. So kami, for example, sa DOST, ang main namo, wa ako'y pangutanon ni Muriel, asay focus namo sa DOST when it comes to women concerns, ang amo is more on women entrepreneurs. Gusto gyud namo i-develop ang atong mga kababayan nga na sila kaugalingon nilang livelihood, especially katong walay mga trabaho. Now, kusama sa among mga activities, we also reach out to our small and medium enterprises. Daghan nami gitabangan mga MSMEs under sa atong Small Enterprises Technology Upgrading Program. Pero gusto namo nga more than that, technical assistance, mga technology intervention, gusto po ni mo reach out sa ilang mga women workers. So, apil na anak nila ang gender sensitivity. Now, sa among opisina, continuously attend man tao mga gender sensitivity seminars and trainings. Dili lang mitaman din ha. We also reach out to our male employees. Like, gusto po na mo mahibawan unsay mga role. God were those days nga pag miningon ganit agad, women ra na siya. We recognize now the role of fathers and brothers, tanang mga kalalakihan sa family. And with that, makita nato unya nga ang mga kalalakihan ma-feel nila nga for us to have kanang maayong kuan sa family, dapat ma-involve ang mga papa, ang mga igsuon lalaki, tanan nga member sa family. So appeal na siya nila. I raised that family, kung focus sa family, because kung isgutan ko ng gender advocates karon o gender sensitivity, marag kakadaghan ng gender, wala manunta, no? And normally, ang upbringing magod, it comes with the family, no? Yes. Eh kung dili na klaro, mismo sa ilang upbringing, we're producing other gender kunuray, no? And that's a global phenomenon, karon. And even Vatican cannot address, no? So, medyo problema. That's why ako nang i-raise kung naabag yun nakatutok sa families. Na lugar, uy, ikaw babae, ikaw lalaki. And even teenage pregnancies is increasing, no? Kana naman concerned ako kita na. So, matong ako gipangutan na itong, naabag yun nakatutok sa family. Actually, maugid ka na ang atong i-address, no, kay the basic unit of our society is the family. Now, kung dili klaro ang role sa matag miyembro sa pamilya, mahimo nga disoriented ang family, no? For example, if we expect the father to be the provider, kung dili siya nag-function sa iyahang role as a family provider, so mahimo ma-disrupt, so walay pagkaon ng family, so mo come in ang babae. Now if the wife, no, assumes the role of a breadwinner in the family, so mo assume basab kaha ang husband sa iyahang role nga mahimo siyang katimbang not as a breadwinner but as a katimbang sa bahay to do the housework.
no? So doon naman tay gitawag nato nga kana bang compensatory nga mga trabaho, no? So at the same time, si ate, si kuya, there are roles that are expected of them. Na kung dili po sila mo kuan sa ilahang function, ma-disrupt yun ang family. So these are roles and functions that are also addressed during the gender sensitivity training. For example, manggol unsa may atong pagtan-aw sa usa ka probation officer, babae ba siya o kuan lang ba kanang para ba siya nga trabaho sa lalaki? Ang pulis, babae lang ba siya, lalaki lang ba siya, o para lang ba ang trabaho ng pulis sa lalaki, or appeal ba sa ang mga babae? So those are terms, no, nga we address during the gender sensitivity training, because kung dili ma-address kung unsa man ang dapat role sa matag usa, so may tabo nga dunay misconception, no? Parehas ni Gigi, iniguli niya sa iyang balay, no? May ngunay siya, kuha ang akong sapatos, kuha ang akong tsinelas, no? Bisan og ang iyahang wife to apa nagkandarapa og trabaho sa kusina. So these are misconceptions, no nga. Kung dunay trabaho ang breadwinner sa gawas ug nagtrabaho sa iyang wife diya sa sulod, sometimes dili kini consider na trabaho. Usually wala siya wala siya gihatagan og value, no? Wala siya gihatagan og value, wherein kung atoa ka ng kung tuwa ta sa Amerika, kung nag-hire kita og domestic helper, value man siya per hour, pero kung ang atong mga mothers mo ikatrabaho sa balay, wala na to tagai og value, no? So sometimes mo kana ang atong kulang, no, mga kakulangon nga gi-address nato. So karon do na kitay mga 7 ka gender issues, no? Violence against women, inequality, marginal subordination, economic marginalization. So mga 7 ka na siya kabog nga angay nato i-address, kay gingon manggod nga ang development is not only for men but also for women. So development is for all. Then in addition po, sa amin sa PNP, we have also our activities. Just like noon kasi, yung focus talaga ng women, police women lang yung palaging binibigyan ng seminar regarding sa mga women's rights. So ngayon, ang focus naman po namin is i-educate po namin yung policemen namin. So this coming March 6 also, we have our seminar sa Maharlika. Yung audience po namin is hindi lahat po babae. Kasama din po yung mga lalaki. Kasi sa sinabi ko nga is yung mga policemen po is usually hindi nila alam kung ano ba yung mga rights ng mga babae. Kaya minsan hindi nila alam na ano na pala nila, na parang nahaharas na pala nila yung mga clients. So through our seminar, mabigyan namin sila ng idea kung paano pag-treat sa mga abused women na pumupunta sa every station. So sa ngayon, dahan-dahan po namin silang ini-educate yung mga policemen namin. Yes, Sir Joey Nakalaban sa Sunstar. Yes, good morning. Since the start of this group, ito yung assessment na nag-decrease ba ang pangabuso sa kawalan? Nag-increase sa laki? For our record po, based on our record sa PNP, nag-increase po talaga yung mga abused women natin. It's because na lahat po kaming mga agencies, may kanya-kanya po kaming advocacy. Kasi dati po is yung mga babae, takot po silang lumabas, takot po silang magsumbong, which is na hindi dapat. Sa ngayon po, pinapaalam po namin sa kanila kung ano yung mga rights nila. Through that, alam na nila na may right pala silang magsumbong. Hindi lang na doon na sila sa bahay magtago o hindi dapat ikakahiya kung ano yung mga nangyayari sa kanila. Kasi meron
merong kumbaga pa may parusa po sa mga lalaki o sa mga ibang taong nang-aabuso sa mga babae at mga kabataan. So, there are women in the police and sa army. And then, as sabihin mga applicants, they will undergo rigid training and even physical. So, wala ba na makasupak sa rights really? In every organization, just like us, PNP and Armed Forces of the Philippines, we have 10% quota po. So, yung kaming quota namin na police women, hindi ibig sabihin na nag-join kami sa ganyan klaseng training is mahihirapan na kami. Meron din po na training na para sa amin. And then, meron din consideration just like kung may menstruation po kami, meron pong consideration yan. Hindi lahat-lahat na as in, ipapagawa na po talaga sa amin kung ano yung pinapagawa sa lalaki. Pero as long as kailangan, kayanin din namin. Kasi equality na nga po tayo eh. Just like as sa PNPA, sa Philippine National Police Academy. So, we have 10% din yung number ng total population of PNPA cadets, female cadets. So, yung kung ano po yung ginagawa ng lalaki, yun din po yung ginagawa ng mga babae. Just like magja-jogging sila sa umaga, kung ano ang gising ng mga male cadets, yun din po ang gising namin. Magising sila ng wake-up call is 4 a.m. So 4 a.m. din po kami magigising. And then ng 4 a.m., magja-jogging kami at physical activities, yun din po yung ginagawa namin. Kasi part po ng training namin yan. Yes, Sir Jay. Mag-issue lang ako ni Mama. International top 4 or national top 4? National po. National. Ako sa man siya sa region 10 tanan o sa Cagayan de Oro lang? Cagayan de Oro, the whole Philippines po. Ang Cagayan de Oro, isa po sa top 4. Okay. Thank you. Isa dili pa nato dawatan ng dugang pangutana sa prensa. Ma'am, pwede ba nato i-stress kung unsa ang buot ipasabot or unsay ikuan sa ato ang tema karon nga huwana ang tatag mo ay tatag natin sa pagbangon at pagsulong. Okay. Ang tema na mugna kini tungod sa mga recent nga calamities, no? Ikan sa typhoon, Yolanda, o katong earthquake, na nakita yun ang dako nga role sa kababaihan, no? Ang resiliency of women in the Philippines to withstand ng mga kanang how they react to situations nga nag-involve ang role sa kababaihan. So makita nato ang Filipina resilient gid siya nga bisag unsa ka kwan, dili siya basta-basta mataro, no? Dili siya basta-basta mataro. So ingon ana kaliguon, no? Ingon ana kaliguon ang atong mga kababaihan sa Pilipinas. Hindi pa ta mo react sa panahon nga dunay krisis. Okay. So mo nang ikwan nga resiliency of Filipino women. Okay. I believe, ma'am, kaning na tema po, i-emphasize po niya ang mga nabuhat sa mga babae sa pag-volunteer at mga pag-volunteer o ang role sa women sa kana bang kuan nga mo paingon ka sa straight to it na landas, no? So usa po na sa gihatagan o gibug-aton sa ato ang namuno sa Philippine Commission on Women ngano nga kini nga tema ang ngano nga kini ang atong tema karong bulana. So last week nag-attend ako og seminar on gender audit. So akong gipangutana sa usa ka sa top nga kanang person nato sa Philippine Commission on Women, ma'am, bakit ba talaga huwana, no? Nganong huwana gyud ang pangalan dili Susana, dili Maria, no? So kay usually manggod kung mayngon tag Juan, Filipino grad refer gyud kana siya sa usa ka Pilipino. So Juana. So ang counterpart niya Juana. Yes, sir. By the way, ma'am, pila tong issue ko sa babae
Ratio. Okay, ang statistics karon do na ba si Ma'am Cheryl atong pangutan. Sa statistics na mo wala ko. Actually Sa PNP na ano yung Actually, dili kayo ko, dili may updated karon sa statistics sa ratio sa men and women, o men, lalaki o babae sa Pilipinas, no? Kay kuan manggod ang census manggod every 5 years, no? So sa 2010 wala ko ipon kay sa next na po na census 2015. I hope ang PIA doon na magkamoy recent update sa Wala ko may recent update sa NSO, ma'am. Pero balik kita mag-refer sa NSO for the statistics. kay base nung maghatag kami og statistics daw niya dili mao, no? So mahirap mag-guess lang. pero sa atong kami sa parole and probation kung mayong tag statistics of men and women sa employees sa parole and probation daghan gid among babae, no? Kay in fact sa out of 51 kami nga workforce sa Region 10, doon na lamang kami murag siyam ka lalaki. No? Murag siyam, no? Unlike sa clients. Unlike sa among clients wherein ang amo ang pinakadaghan nga kliyente mga probationers, parolees o pardonies ora o 2 or 3% ng among babae, 97% ang lalaki. So doon ay contrast, no? And then we were asking, ma'am, di unsa ninyo pag-handle inyong mga kliyente ng mga lalaki? Gender sensitive. Gender sensitive man po kami. So walay problema. Walay problema siya. Ay, kung mo naman, tinunod-consulti ni Sierra Leone sa pamilya ng imakuan kay namin imakuan ng mga blatter sa ay partikalan ng gano'n. Ang trabaho sa babae, magtrabaho ng lalaki, ako ng lalaki. Ang trabaho sa lalaki, kung ano sa babae kay namin mga struggle ng amin nyo sa may trabaho ang bana. So siya mo yung mupan sa balay. So liyo kong ganyan ang liyo sa nasawa. So ang nahita ko kung nani na Mga nagtayo lalaki din. Dapat din mga gusto ang bayan. Sige, mga bigger. So ang kung kuan mo gano'n din na vlogger na may banag sa sawa. Muna subscribe mo sa inyong naman sa inyong grupo na sa Gabriela. So ang mga lalaki sa tama sa vlogger. Meron naman pong may ikakaso po sa mga babae kung ganyan. Yung lalaki, yung complainant, dahil kinocomplain niya yung babae, physical injury. Yes, Sir Jay. Guys, gusto lang ako mabawat. Katong dingon bitaw di mo na may live news sa mga babae. Okay. Kalang dibuhat sa mga babae, sa na klase na live yun. Kaya wala ko pangutana. Sa lalaki, tagay sa level kung sa ihaay niya. Gender sensitive sa DOST Anthony J, no? Pero kato na mention to na ako tungkol kay Women's Month celebration mo nato. In this past, nausap ay among mga programs and projects address sa women concerns. Ano po may sa lalaki? Actually, ang DOST, yes, ang DOST naaral nyo din ha. Dili lang babae, pwede po mga out of school youth. Apil mga lalaki. Anay dagang mga livelihood opportunities nga i-assist nato ang atong mga mga kaigsuunan, malalaki, mababae. In fact, apil pa ni siya mga senior citizens. Apil na siya sa among gender advocates, agad na mga plans. Kaya kami sa DOST, naman may national nga plan, and then ga-drill down na siya sa region. Oo, sa national plan actually na-appeal dito ang senior citizens, ang women of course, mga women entrepreneurs, scientists, mga teenagers nga kababayan nato, out of school youth. Appeal ana senior citizens and above all atong mga tao nga may disability. So, moduol lang sila sa DOST. Pwede man nato daghan man technology sa DOST nga pwede makapili sila kung asa haon sa ilang depende sa ilang kapital. In fact, pwede ka makasugod sa imong peanut butter or di ba longganisa or tocino or sa padinha nga livelihood.
only 500 pesos. Kung mulugot ra gyud ka, ang DOST mulugot pud og tabang sa imo pananglitan sa peanut butter. Ang problema nato sa peanut butter kana bitang magkuan ang iyang oil sa itaas, mag-rancid na pud na siya. Anak kitay food technology sa DOST nga maka-assist sa imo nga mawala na siya na kuan nga problema. And then i-assist na gyud hangtod nga mulampo ang imong negosyo. Pag nag-exist na ang imong negosyo, kinahanglan ka na og kanang production, ipadako nimo i-improve ang quality, mas mudako ang production niya. Mo come in katong Small Enterprises Technology Upgrading Program sa DOST. Pwede namin maka-assist, kinahanglan ka og equipment, pwede mi maka-assist anak niya. Ang equipment paliton, pero bayaran na nimo of course. And then, zero interest pa din siya. So, tanan actually, Jay, atong tabangan ng kababaihan. Pero livelihood ninyo is inyong kapital? Dili man financing institution. Technology day, pero katong gingon ako under sa setup, pwede ka ang usa ka negosyo or usa ka grupo, pwede niya organize women and or cooperative. Pag makita nato nga kinahanglan sila technology intervention, pananglitan, gusto nila i-mechanize ang ilang production, na kinahanglan sila og usa ka equipment, pwede na nila i-propose sa DOST. And then, ipaliton ka na siya ng equipment, i-fund sa DOST. DOST ang mag-fund ana niya. Zero interest, payable in 5 years. After 5 years, imo na itong equipment. So, ako naman ng kumulay yung puhunan? Mauna siya ang puhunan. Kung ano yun, technologies rin yun ang maghihatag. But we can refer you to other financing institutions na partner po sa DOST. Yes, Sir Joey. Daghang factors nga nung na-increase ang abuses against women. Siguro tungkol sa ignorance and then fear or siguro naanad na. Ignorance kaya wala siyang sayod sa malaon. Fear kaya walay na kuan sa ila. Walay na pasabot. So is there a plan to include this in the curriculum sa high school o sa college ka para mas effective ang pagpahibalo kanang abuses sa women, hindi pwede may tapo sa atong hasod. Actually, sir, murag duna na kanay mga plano, but as kami sa gender advocates, amo kanang ginapahibalo sa mga sa tibuok, no, sa tibuok katawhan nga duna kita anak nga balaod, no. Gitawag kana nato o violence against women and apil na ang children, no. So kinahanglan na gid karon nga ang mga kababayenan mugawas na gid sa ilahang share aron aron isumbong, no, aron dili na siya mayatakan sa iyahang katungod kay usually manggod ang nanghitabo manggod sa unang panahon nga kung physically abuse ka sa bana, maingon lang family matter ka na, dili na ipagawas kay within the family niya makauwaw, no. So karon dili na nato kana siya hayaan nga magpadayon tungod kay kanang sahi pa man, no, do na may katungod ang kababayenan. So dili nato gusto nga magpadayon nga yatakan ang iyahang katungod as babayi, no, kay sahi raman, no, kung ang lalaki pod mo ay buhatan sa ingon, so murag kuan ba kana do not do unto others, no. So dili na nato ipadayon katong old tradition nga within the family ra, no, naaman tay balaod. So ugna na punta ka ng gawa sa Violence Against Women and Children, RA 92-610, unya i-embody ka na sa Magna Carta for Women, no. So katong ingon ganina nga, what if ang lalaki maoy giulata sa yan asawa, although na kanay mahitabo pero talagsaon, no, talagsaon magin siya. Unya kasagara pod kanang murag ginahilom na po nila, dili ato po gihapon nang ipagawas, no, kay ang kuan mo bitaw ka nga gender and development kay
gina-address ang mga issues between men and women, no? Pagawas po ka na, no? Kay naman po kita'y balaod, ana. So, dili po magpahipi-hipi ang naki kay basi mauwaw siya nga, ikurata siya sa iyahang asawa, no? So, there are also instances nga dili po physical ang abuse, kundi dili emotional. For example, labi na ko ng iyang wife mo nangita, no? Sige siya, sige baka siya, boy-boyo, baka ikaw ni ara ka dinhi sa kuan, wala kay silbi nga banga, no? So, at the same time, kung ang asawa po ningon ana, ikaw po asawa ka, wala kay silbi na rikas balay. So, doon ay mga kuan consequences. So, angay na nato i-address, no? As gender advocates, angay po na nato i-address. Kung i-address po ka na sa gender and development na itong plan, no? In addition po, sir, as member po ng gender advocates, then sa PNP po, dito sa Cagayan de Oro City, we have our Women's and Children Protection Desk. So, in every stations, from stations 1 to 10, as part po ng advocacy namin, yung police weekend po namin, pumupunta po sila sa school and then nag-lecture po sa mga estudyante natin, high school, elementary, with regards sa Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children. Para din po na ma-educate sila, and then through that sa advocacy namin, marami din pong lumalabas, and then marami din pong nagre-reklamo, pumupunta sa stations namin dahil nalaman po nila na meron po silang mga rights. Ako naman ang 2014. Sa 2013, pila na ang napasaka ang sumbong and then convicted in court? Mga akusado. So, wala po akong hawak na list, na exact list na kung ilan yung convicted, pero meron din po na po-convict. Isang example na lang po sa PNP na lang po. Hindi na lang po tayo lalayo. Sa amin sa PNP, meron pong police na napadismiss po sa service dahil po sa RA 9262, dahil po sa pag-abuse niya sa kanyang wife. Ano saan matawag ang babaeng woman? What age? Woman po, about 18 years old. Kung children naman po is below 18 years old. So, ibig sabihin, pag above 18 ka na, makonsidered ka na as woman or legal age. Yes, Sir Jerry Valenton sa Katanan News Weekly. Kami sebenarnya sendiri pakai, kamera pikir tu sirus lah. Lagi berata, bukan sotai. Mana atau pas dah kantir. Itu kantir. Sudah baik banget saya kini bapak kau dengan apa kini attention sa. Jadi aku kis, nanti bangan aktiviti. Tu saya ayo rasa lain. Macam beror, saya ingin mana. Sekarang pun sekarang, pada tahun apa harap. Unyang sudah sirus lagi. Ang ako lang ika-istorya no, before ko mo, kanimang 9262, klaro na siya nga dunay relasyon. Makasal o madili, or even a dating relationship. Dayon, sa imo pong pangutana, kung doon na ba'y advocacy ni Amy, sa pag-discuss ani nga balaod, gikan sa taas, paingon sa atong barangay. The reason why nakakita yung mga barangay ng women's desk, sila dapat sa Lowell, no, sa LGUs, naapot sila yung mga programa ni Amy. Tungod ano yung balaod, murag mandatory ang kada barangay na doon na sila. Yes. How is the compliance on that? Kaya sa una ko, daghang reklamo. No? Ang uban ganing nga barangay, wag i-create ang ilang women's. Yes. Oh, kumusta to? How is your group looking into this? Kumusta to? Ang uban, wala naman yung budget na nakikigamit naman. Sir, as part of also Cagayan de Oro City Police Office, member din po kami ng Local Council for the Protection of Children or other group. Based po sa DILG, yung mandatory po talaga sa lahat ng barangay na mag-create po sila ng barangay desk nila o BAU desk. So, sa Cagayan de Oro City, sa mga meetings po naman namin is ilan-ilan na rin po, halos na makomplete na po yung the whole Cagayan de Oro City, yung barangay po natin na meron na silang BAU desk.
Pero Siguro one of the problem na atong nakita nga nang usahay magkawala, even though existing siya, is because of the turnover. Muna nga isa nga tutukan karon nga pag mag-change ang administration, so siguro we cannot say some in kuan lugar sa DILG, even though DILG is a member of J10 also, may atong liya sila, pero kana sayod kami nga ilagid ko na nag-monitor, pero isa gina siya nato nga problema if there is a change in the management, mag-change magpugod ang mga tao, so there is still a need also to give trainings and seminars again to these people, especially katong ilang pabutang na pudpud niya nga mo'y muhulip niya itong nawala. that is the problem if a program is not institutionalized, no? So dapat manggod para sa ani karon kaning putting up of a women's desk in every barangay, it's a law, no? Nakasama man na siya sa Magna Carta for Women. So kana dapat institutionalized yun kana siya, so whoever is elected in a particular barangay or in the city bisan asa bisan pag kinsay namuno diha kung institutionalized kana siya, naagid na siya. Parehas karon sa kuan kaning atong gender and development, sa una wala man ni siya ma-institutionalized, now karon na institutionalized na siya nga kaning gender and development plan for every agency. Kung kinsa ang mo take over diha nga director o ka hipi ana nga kuan, he or she is bound to implement what is incorporated in the plan. So mao na nga kung ang usa ka programa institutionalized sa usa ka ahensya, bisan pag kinsay mamulo din na he is bound to obey and implement the law ug sa plano. So katong giingon ni sir nga naabataan ning women's desk in every barangay. Actually, we do not have the data on how, although this was implemented, but to the data on how it is effective in the barangay and existing siya, pero how effective it is, wala kami statistics, to be honest, no? Wala kami statistics kay tungod lagi kay dunay mga fast turnover kay bago lang yung election. So siyempre kung dunay election, kung kinsa po tong ilang ibutang sa women's desk, so posible nga ila usab nga tao, no? So how equipped are these people to handle, no, sa mga situations nga ingon ani, we do not have the statistics to measure kung unsa ka effective sila. So that is why we conduct this continuing advocacy. So kung gusto sila nga magpatabang in terms of capacity building, then we are willing to help as gender advocates in Region 10. Ako itong ni-raise, why? Because siyempre, ako yung mga istorya ng mga barangay officials, including women. Dali ito mapag-organize, actually. Ang problema, kailangan mga kapitan na diligent and sensitive. Ako naman ang i-organize. Ang problema kay pag-abot sa budgeting karon sa barangay, di ka ka-appeal. No? So, wag ako hinungdan. Kaya pa makalihok, mahimo. No? So, gusto i-mandatory man ka na nga pundo, may ibutang dito sa grupo. Kay in terms of kuan nga, okay, amo naman ang institutionalize, i-organize naman na namo. But be sure nga doon na kausay gi-capacitate nga mga tao nga mo handle diha. Aside pa gyud ana, we would like to inform nga sa atong budgeting 5% of the total budget, no? Total budget sa barangay, apil ng barangay because that is mandate sa DBM, no? Nga 5% of the total budget should be attributable to gender and development activities, no? So in every agency naanagid na siya mo na nga ang God plan should incorporate at least 5%. Pinaka-minimum na siya nga 5% of the total agency budget should be attributed to God, no? Excuse, istorya man tapos to budget. Asa man di kuha yung budget?
Okay. Ako ikuan nga ang budget sa GAD kani karon nga kuan sa GA wala kami budget, no? Sa Gender Advocates in Region 10 walay budget, no? So we exist as an advocate, wala kami budget. Now balik kita sa kuan ang agency, wala ka na siya gitawag nato nga separate budget for GAD, no? Wala. Within your budget, you have to attribute at least 5% para sa gender and development. So wala siya separate. So whatever is your mainstream sa imong agency, dito ka mo focus nga mo address ka sa gender issues. So kung sa imong trabaho sa ahensya, unay imong tutuka unsaon nimo pag-address sa gender issues. So i-mainstream nimo unsa inyong mainstream sa agency. Okay. Wala na yung pangutana? Yes, sir. Last question. Ang gender advocates di walay budget ha. Yes, sir. Last question. Regarding sa mga sa police ano bang status sa police may asawa tapos may kalipin siya sa May kabit. So ano bang status sa yung nakapit na? Siguro po, fair naman po hindi lang naman sa PNP yung merong ganyan na status dito ba? Lahatan po diyan. Kasi hindi naman ibig sabihin pag PNP allowed ka na magkaroon ka ng kalibin na iba o kabit. Kasi meron, gagaya nga po ng sinabi ko kanina, meron na pong napadismiss na pulis dahil nakasuhan po ng RA 9262. May napadismiss na po. Talagang seryoso yung PNP na paalisin sa serbisyo yung mga pulis na makagawa ng kasalanan. About sa yung kabit niya sa babae, yung babae. Anong nangyari? Siya yung What happened? try siya sa pag-demand sa Based po sa RA 9262 natin, for example lang po, yung kabit meron silang anak sa PNP po. Pwede pong bigyan ng sustento ng pulis natin yung anak niya. Pero hindi po ibig sabihin na hiwalayan ng pulis yung asawa niya dahil lang sa kabit niya. Kung ganyan pong mangyari, pag-dismiss po yung pulis. Aalis po sa service. Last question, sir. Yes, si sir muna po, ma'am. Ma'am, ang covered na din sa housing yan ang mga relationship, di ba? Not necessarily married sila. Opo, with relationship. Kahit na isang gabi lang kayo na one night stand, pwede po. What if, ma'am, kung same-sex relationship tapos let's say ganang lalaki-lalaki tapos feeling woman ang isa or babae-babae tapos women ang isa na violation sa ilang relationship. Covered ba gihapon siya ng bawsi? Covered po ng bawsi. Babae to babae, meron po. Pwede po. Sila kung lalaki tapos ang isa feeling babae lang. Covered pa ba din ng bawsi? Covered ba ng bawsi? Yung, same sex. Protected ba sila ng bawsi? So you mean to say lalaki tapos lalaki din? Feeling babae. Okay. So, kasi ano siya, kaya lang yung sa 9262 is really women, no? Pwede naman po yan, papasok doon yung human rights natin, di ba? Marami naman pong mga laws na pwede natin yung i-address. Kaya lang, the VAUSI is very specific to women. There are other laws, for example, sa revised penal code natin, so that can be addressed, no? Because that entails physical injury. Pwede niyang kasuhan ng it might be less or serious physical injury. So depending on the degree of healing, so might be less serious or serious physical injury. Kung lalaki to lalaki. Kasi as what they have said earlier na yung Magna Carta for Women or 9262 refers to women who are victims of violence. So, going back to your question kanina, no? So, usually, Manggod, ang atong old nga tradition nga
sa lalaki, okay ra kung dunay kabit kay lalaki man siya, no? Natawa sila, no? So, dili pwede sa babae kay babae ka. So, dili na siya pwede karon, no? So, you will be subjected to laws, no? Na if you do such thing, doon ay corresponding na penalty. Okay? So, because you cannot serve two masters at the same time, no? Dili man na ingon nga, ay, kay nahigugma man ko, ma'am, no? Nahigugma man ko niya. That is no longer love, it's lust, no? So, so dili na siya pwede, no? Kay ang malugi man gud ang mga bata, no? Ang mga bata magid siya ang maapektuhan. So, as much as possible, we should maintain that faithfulness and loyalty to your one and only wife. Okay, I'm Susana Talampas from Ina Region 10. Now, this is not a question but an information. Na kami sa DENR supports strongly itong God mainstreaming. So, mga activities diha, amo na gid nang ginatanaw nga participated yun na siya sa mga kababaihan o kalalakihan. Last question from Sir Ariel. Not a question, lagi yaponing ako. Yeah, ang Cagayan Press Club is supporting also the Women's Month celebration. So, on Thursday sa Media Week, Media Connect, it's a weekly forum every Thursday. So, among bisita will be Regional Director Atty. Araceli F. Solanillo of the SWT. So, kung bakante ng mga gender advocates members, you may attend, join us in that forum. Kung what we line activity, that's 9 to 11 in the morning sa Cagayan Press Club boardroom. So, padayon ang discussion sa mga iskutanan sa kababaihan, o uban pa, no, laki, LGBT, gay, or whatever. Okay, so nagdili ra gid igo no atong isa ka oras para sa paghisgot sa mga activities o mga kalihukan sa Gender Advocates of Region 10. O mapasalamatan kita nga giubanan kita sa atong mga higala sa Gender Advocates of Region 10 pinangunahan ni GA10 President Rose Lakang-Lakang. O para sa iyang closing statement ato paminawon si Ma'am Rose. Salamat, ma'am. Salamat kaayo sa Cagayan de Oro Press Club. O sa Philippine Information Agency to pinaagi sa atong Regional Director si Ma'am Felma Oliver, although tuwa karon siya sa kauluhan, no? Salamat kaayo sa pagsanong sa among panawagan to host this press conference. Salamat sa akong mga kaubanan ng mga gender advocates. Salamat sa iyong tanan sa pagtambok kay balumi nga mga busy pud kaayo mo nga mga tao, no? So I hope nga with this forum ma-address hinay-hinay ang atong mga gender issues o kamo sad sa inyong kabahin mahimo sad kamong gender advocates, no? So salamat usab sa panawagan ni Sir Ariel. Okay. So morning man na siya, no? So salamat kaayo. Happy Women's Month. Happy March 8 ayaw kalimti nga ang March 8 mo gid kana ang big day, International Women's Day. So everyone is encouraged, even sa inyong mga wife, no, to give flowers to your wife during this day. Flowers. Flowers. Thank you and good morning everyone. Maraming salamat sa itong mga kauban sa Gender Advocates of Region 10 o labi na usab sa Parasat Cable TV Channel 29 o kaning ninyong makita kada Sabado. Sunod Sabado alas 5:30 sa gabi ngadto na sa alas 7:30 sa gabi. O daghan kay among pasalamat po sa DXIM Radyo ng Bayan Cagayan de Oro mapamapit gyapon nato kini atong programa. Og sa ngalan sa Regional Director sa Philippine Information Agency 10, ako si Lechi Paculba. Maayong bulan sa ato mga kababaihan.